number 9 to 11, we see her serious prayer and sincere promise. Verses 9 to 11. After they had eaten and drunk in Shiloh, Hannah rose. Now Eli the priest was sitting on the seat. Ang seat is actually symbol ng authority. Kasi si Eli ang priest. Kagang iya duwa ka bata, no? Ang iya nga bata nga si Hophni at si Phinehas ara sa chapter 1 verse 3 were priests of the Lord dito sa Shiloh. Eli the priest was sitting on the seat beside the doorpost of the temple of the Lord. Tiining ang temple of the Lord tinara sang structure di ba hindi lang yang ano curtain lang kay tent of meeting ni siya wala pa sang temple do ka may tabernacle lang, no? Kag diri si Eli the priest nagapungko, no, beside the doorpost of the temple. She was deeply distressed. Usually ang monipermi ang mga balatyagon, no, ibutang pa sa Diyos ko sa amuni nga sitwasyon pag makatangla pa sa Ginoo. So we see the serious prayer of Hannah. She was deeply distressed and prayed to the Lord and wept bitterly. Itungod na sa iyang sitwasyon na wala siya bata. And her rival used to provoke her year by year. Wala siya bata. Amo ni ang budlay ng sitwasyon niya, ang iya gina-encounter kada adlaw. Kung makita mo ganit sa book of Ruth, God is behind even sa mga situation. Pero kay amo ni kalatabo, kasi does not mean nga ang Ginoo wala naga-work ang Ginoo sa gyapon mga kauturan at work even sa sining most difficult time, no? Sa kabuhi ni Hannah. And verse number 11, we see the sincere promise of Hannah. And she vowed a vow and said, O Lord of hosts, if you will indeed look on the affliction of your servant and remember me, and not forget your servant, but will give to your servant a son, then I will give him to the Lord all the days of his life, and no razor shall touch his head. Amuni ang promesa niya, ang vow niya, her sincere promise to the Lord. Na kung tagaan siya, sabton sa Diyos, ang iyang pangamuyo, she will, no, give that son na ginhatag sa Diyos balik, no? Amo nang iyang promesa. Ilang tawa mo na, serious na yan. Kaya nga, araw sa serious na situation. No? Actually, ang muna, usually, ang aton man nga, gina-experience siya sa kada adlaw. Naara kita sa sitwasyon nga daw kabudlay, ang gusto sa Diyos nga bawa magtangla ka sa iya. Kag-amo ni ginubra ni Hannah, knowing na wala man siya. Sino pa ba iya pangayuan sa buhi? Makabulig ang iya nga bana gid ayan. Kita mo even si Elkanah, hindi ka chindis ang iya nga kabudlayan nga ginaagwanta. Ano nga, buwan ka ginaw, nagbibigan, hindi ka magkaon. Hindi ka chindis Elkanah. No? Pero si Hannah, she poured out her soul to God. Tungod sa sining difficult situation na iya ginahagyan. Sino ba may nga ito ni pour out na dapat ang Diyos man wala na sa iban pa. And you know nga ang tanan nga events ang atong kabuhi. No? Ang Ginoo maputuran niya at work permit. No? And that's the very lesson nga makikita sa sining story, sa sining hitabo. Kag diri kini-emphasize pa sa verse number 3, no? Or verse number 5, that the Lord had closed her womb. Ang Diyos na maputuran ang behind sa sinang quote-unquote problem na gina-encounter ni Hannah. Because God has a purpose. Pero si Hannah, gusto mo lang yung nakita, okay, i-endure ko lang niya because God has a purpose. No, we know that from the very story nga ito nabasahan.
Because in barrenness will lead to fruitfulness. God will answer the prayer of Hannah. Pero at that time, hindi naman siya niya na wala ka ba lang pinala ito eh. Pagbutang mo na sa atin ng sitwasyon sa buong mga kulturan, there are also times sa atin kabuhi na harap kita sa kabudlayan, hindi naman maintindihan as of that moment. Namulo ka budlay, nagaw ka mo ng ginagyan ko, pero kung i-fast forward mo, pag kung nalapuasan mo na, if you are going to look back, ay grabe. Ang Ginoo, galit dyan, na nagpaligot, na mani. No? Nga ginabutang kita sa Diyos sa amuna. No? Nga mga kitabo. Because, hindi mo nagsala ng kuturan sa chapter 2, nga may song si Hannah. Amo ng response niya sa experience niya. Worship. Pagpasalamat sa Diyos. Ang bala ito ng gina, worship is the proper response sa mga ginobra sa Diyos sa aton mabuhi kadalaw. Amo nang gusto sa Diyos nga magagwa iya sa aton, magahalin sa aton, sa tanan aton nga mga gina-experiensyahan ang pagsimba siya. Because that is actually a sign na naintindihan naton ang Diyos that He controls everything. Nga ang Ginoo naga-control sa tanan, kag wala siya nagpabaya, kag siya mismo nag-guide sa aton, nagagiya sa tanan ng tion. Worship is the proper response. Kag makita na sa chapter 2. Pero sa diri pa lang, siya naman pagkachindi. Pareho sa aton ng experiences before. Kag ibutang na siya ako sa Diyos sila ng mga sitwasyon naman. And there are times na malipat ka naman. Dumaduda ka naman, nara ka naman, dumadepress ka naman. Pero kung ang taon ng makuturan, ini nga story ni Hannah is a reminder sa akin. Nandobra, pagbalik ko naman sa kay Naomi ng story, ano mo dyan ko? Kaya nag-encounter si Naomi sa ano yung problem niya, anong heart ni Naomi? Bitter. After sa nag-intervene ng Diyos, nagano si Naomi? Nagnamit na. May worship na sa punta sa chapter 4 sa book of Ruth. Amo na usually ang nakatabo. Kaya as of that moment, hindi pa natin maintindihan kung ano yung ginobra sa Diyos. Pero kung nagtaon mo ang Biblia, countless examples na makita natin sa Bible. Naara ka sa difficult situation ng isang karakter sa Bible, nag-intervene ng Diyos and then nagmayo ang iyang sitwasyon, nagsimba sa Diyos, nagpasalamat sa Diyos. After some intervention, some deliverance ng ito sa Diyos. Amo na usually ang pattern. Hindi man tabulang. Kung ang taon na, mambaka ay, amo ginatabo sa ako ng ligat. Ara ko sa amo ng problema, grabe na daw, mabuya na po, mag-give up na po. Pero ang Diyos ng rescue, pagtapunan, pasalamat sa Diyos, nakasigbak siya. Ano managla? And God will put that, or will put us against sila ng sitwasyon. And there are times na malipat ka na. Pero nakakalimutan kita sa Diyos. Sa amo na sa gyapon ng sitwasyon. Amo na mamangkot mga kauturan. Tidiri ang serious prayer kag ang sincere promise ni Hannah, makita natin sa verses 9 to 11. Pero natabla ang verse number 12 to 18. Ang iyang senseless priest. Senseless in the sense nga ang judgment ni Eli, baltado, it because he thought nga si Hannah was drunk. Hubog. Actually, ito pakita na isang piety, isang spirituality ni Eli as a priest. Hindi ka ka-determine sa hubog, kag isang babae nga nag-pour out, isang soul niya sa Diyos. Anong indikasyon? Anong buhay ba mga hubog si Hannah? Gapakita ni makuturan sa iyang spiritual decline sa kailan. Nga, makita ano bagay? Bisan sa sa iyang mga bata. Hindi na maligan sa Diyos. They were even. Ang priesthood at that time
is in spiritual decline. Actually, makita mo na ang reversal. No? Nag-decline ang priesthood, bata ni Eli, pati si Eli mismo. Ito makita mo ang pag-ascend, no, ni Samuel as the prophet of God. No? Reversal na siya po mga kuturan, makita mo na, no, sa first the chapter, second, third, no, chapter sa first Samuel. Inipari nga si Eli, natawa sa verse 12. As she continued praying before the Lord, Eli observed her mouth. Hannah was speaking in her heart, only her lips moved, and her voice was not heard. Therefore, natawa, Eli took her to be a drunken woman. Ano po ang lips lang nagadiyo, wala sang voice. And Eli, therefore, Eli took her to be a drunken woman. Kadasin mag-judge si Eli, okay, bubog niya. Nataw ng iyang judgment, no? Ka-problematic. Senseless priest. Makita mo, he is in spiritual decline. Kaya makita na even sa pag-govern niya, sa pag-rule niya sa iyang mga kabataan. And Eli said to her, how long will you go on being drunk? Put your wine away from you. Ang munang judgment niya ni Eli. But Hannah answered, no, my Lord, I am a woman troubled in spirit. I have drunk neither wine nor strong drink, but I have been pouring out my soul before the Lord. Do not regard your servant as a worthless woman, for all along I have been speaking out my great anxiety and vexation. Then Eli answered, go in peace. Get blessed and Eli, knowing her condition. No, ang iya ginubra. Bless siya ni Eli. Go in peace, and the God of Israel grant your petition that you have made to him. And she said, let your servant find favor in your eyes. Then the woman went her way and ate, and her face was no longer sad. Bless man siya sining senseless priest. Sige, kabay kang Diyos magsabat sa imong pagpangamulo. That is the priest niya na-encounter ni Hannah. Tinatabla ang sitwasyon na kung sa diin si Hannah, problemado na iya mismo nga physical, barren siya. Dugangan pa sa priest mo, perte man mag-judge siya, maibo. Ara sa difficult na situation. No? Si Hannah mismo. Pero inat mga kuturan, wala na pugong sa iya to pour her soul out before God. Kung tulog ko lang ito ang judgment ni Eli, ito medyo sakit ito yan. Pero ina, wala na pugong sa iya. That is a lesson sa aton mga kuturan. No? Nakiinan mga budlay ng mga sitwasyon, ara mag-aabot ginaya mga kuturan. Pero hindi na dapat sa aton yung mag-move sa aton, no? Nga madulaan ka sa pagtuo sa Diyos. Tingala ka nga amo ning ginuna sa story sa Book of Samuel. Sa isa naman ka pamilya, barren, wala bata. Hindi kami sa Diyos na itudlok sa aton, kita ang mga nagabasa dali, that God can turn events. Ma-change ang Diyos ang events. Crucial na maputuran sa song ni Hannah. Makit-an mo din kung siguro na ang Diyos. Ginapa-experience siya kita sa Diyos sa amuna ng mga sitwasyon para makilalaan natin siya. Nga kung ano siya klase ng Diyos. Pero hindi ko gusto maglumpat, no? Sa akon na punto. But I think it's enough for now, no? Tungkol sa atong chimpo. It's the first point lang, no? Ang barrenness ni Hannah, gagang iyang devotion sa Diyos.
Ang makita naman natin yan, next, mga ilang taon natin, ang verses 19 to 28. Ang pagbusong niya, ang dedication niya sa kan Samuel, sa verses 19 to 28. Pero ang wala niya na yun, sa verse 1 to 18, ang barrenness ni Hannah. Tulukon ta ang difficult na situation na kung sa diin iya in-experience. Wala man ta sa amuna nga experience siya pareho sa iya, but we have this, sa aton experience, mga difficult na mga situations na na-encounter natin. We do not know iyang encounter pa natin in the future. Pero ining lesson nga makita natin nga si Hannah, bisan sining mga nakabudlay na situation, wala nag-move siya, pouring her soul out to God. I think clear lesson yan sa aton ng kulturan nga amo ning aton response when we face ang mga budlay na mga sitwasyon. Sino pa ba aton palapitan? Wala na. Actually, ka-basic sina ang lesson. Pero masabi ang mo pa ng lesson is aga kanibatan. Kung ginawala pa natin ibang bagay than going to God and asking for help. Mas ginawala pa natin kisa ang pagpalapit sa tao kasi sa Diyos na siya lang din actually ang maka-turn sa ilang mga difficult event, situation sa aton ng mga buhay. Di isa misplaced ang aton man nabilin. Isa doon mas kinasaligaw ng itong imot o pagbalay ng kapot mga iwan sa bulig kasi sa Diyos na siya ang labang hikot sa tanan. Ka-basics ang lesson ng kultura, pero usually ang mga aton naka-reject natin. Na instead ka una ka palapit sa Diyos pa ngayon ulit, kaya ara ka sa budlay na sitwasyon, isa doon siya pa ang last na ginapalapitan natin. And if you are honest enough, baka ate ito, isa ka kalipat dito, isa mo una pa ko sa ako ni. Kung wala ka nagit sa mga pangayuan, uli ka doon, Lord, kung nalang ka. Amo na ginabutan kita sa Diyos. And after manapuwasan ta ng experience, makilala natin more ang atong Diyos. Makilala natin more ang atong Diyos. And we will see that paglabos sa chapter 2. Ang response ni Hannah, from that experience, nga halin sa grabe nga pag-torment sa iyang rival. Kay barren siya wala sa bata, up to nga nakabata siya. Anong response niya sa Diyos? Ang balakang ina is worship. Nga ang munang proper na response sa aton nga mga gina-experience siya sa aton nga kapag. Iibutang kita sa Diyos sa munang nga mga problema. Pero it doesn't mean na di pabayaan kita sa Diyos. God can turn events. God matunan na sa iya nga prayer sa next. Pero before siya niya, pag-open naman sa Diyos sa womb ni Hannah. And it's a miraculous, supernatural work. Kaya ang Diyos nag-close sa itong womb. God has the power to open that womb. Makita mo yung Ginoo, nag-aral nila behind the scenes. Galing isa ka budlay mga bata ko daw ang Ginoo, doon ka pabaya. God is at work. And it calls for faith, mga kutulan. Sa Diyos nga nagpundular sa tanan. Remember sa ginagwali ni Pablo sa Acts 13? Sino nakita niya ang aragi behind? Ang Diyos. God chose sa ilang hari ang Diyos na bimog kay Saul, ang Diyos na Blaise at Philip. Ang Diyos bilang tanan. Pero paglantaw mo sila yung story, mabakado. Amo na yung mga problema, pero kabalo ka ang Diyos ara behind sila ng mga problema. Kag anong lesson na natin makuha sa sining nga story? Sa first point natin, sa verses 1 to 18, nga ang mga budlay ng mga sitwasyon ng kultura, hindi niya dapat mag-move sa aton. Hindi niya maglingkang sa aton ng pagtuo sa Diyos. Actually, ginagamit niya sa Diyos para magpakapul kung sa aton. Wala isang easy nga once sining kalimutan. It's actually the promise of Jesus Christ that we will encounter sa mga problema, mga kabudlayan sa sining kalibutan. Hindi kayang expect na katawahay lang ng Kristohanan ka. Usually, mga problema mo na ginagamit sa Diyos para mas strengthen kita. Nga makitaan mo ang reversal
na obrahon sa Diyos, and you will end up worshiping God rather than questioning Him and doubting His love. Amo nang ginaobra sa Diyos, dira kita dalpon sa Diyos nga ang punta naton is pagsimba sa Diyos, pagdayaw sa Diyos, rather than questioning Him and doubting His promise. We will expound that sa dason naton na pagtuon. Magapamulo kita. Ginoo, salamat sa tion ni mo ginatag sa amon na nakatuon kami Ginoo sa sining kabuhi ni Hana, that even sa iyang difficult na situation Ginoo, nakita namon nga ikaw sa gyapon ara behind sa na situation, and Lord, dapat hindi mag-move sa amon pagtulong sa imo, because in a difficult situation imo ginagamit Ginoo so that our faith will be strengthened. Ginagamit nimo Ginoo nga makita namon ang imo kamot behind sa mga gina-experience namon, nga amo nang salita namon Ginoo, kag hindi instead na mag-doubt o mag-question kami sa imo, we must believe sa imo nga ginaobra Ginoo. Do ka budlay man tulokon nga matulong ng mga sitwasyon, kag budlay man atubangan, but Lord, we believe sa imo nga ginaobra. Kag ang gina-present Lord, ang ginakita sa sininga passage sa amon na ikaw ang Diyos na at work sa gyapon. Ikaw ang nagsira ganin sa womb ni Hana, and we know from the story mismo, ikaw nga nag-open sa womb. Kapakita ang Lord nga ara tayan nag-work ka sa tanan ng mga sitwasyon sa amon ng mga experience sa mga kabuhi. Kabay pa ron, hindi kami magduda sa imo, but to trust you that you are at work. Kaya gusto mo strengthen namon ng mga pagtuo. Hindi nga para pagudayan kami, hindi nga para kukanon kami, but to strengthen us para makilala kapag namon, and we will end up praising you, worshiping you, just like sa kay Hana. And that is precisely nga nakatabo sa amon in the past, na in-rescue mo kami sa isa ka difficult situation, na mag-give up na kami, pero Lord, nag-intervene ka, and we ended up na nagsigba sa imo, nagpasalamat sa imo, nangamuyo sa imo. Gani, Ginoo ulit kami, because our tendency is to always forget. Ang among tendency, pero may Lord na malipat kami sa imo. That is why ginabutang mo kami luwal sa amula na sitwasyon para magtangla kami mga namimuli, knowing na wala kami sa ikasarang, and knowing na masarangan naman ina through your help. Salamat Lord sa inyong simple reminder, and yet very profound, very realistic, very timely sa amon kina-encounter sa kada adlaw na masamilod ka talipatan ng si imo. Is alas na kami sa maka-praise sa imo, maka-pangayo ulit, kaysa lang ma-overwhelm kami sa mga budlay ng mga sitwasyon, sa mga pressures na amon kina-encounter sa kada adlaw, nakalipat kami halos sa imo Ginoo. But Lord, thank you for reminding us again na may Diyos kami na at work sa tanan ng tion, na pwede naman magpalapitan at waiting ka. Diyos na pwede naman na-pour out sa amon mga desires, sa amon mga longing, sa amon mga gusto, sa amon mga burdens. Salamat for encouraging us that you are our God who is at work sa behind sa tanan ng mga gina-encounter naman ng mga problema, mandawa, anong mga event sa amon ng mga kabuhi. You are at work, and help us to believe that you are behind sa mga bagay-bagay. Patawaran ito sa amon mga sa Jesus name. Amen. Sadya, magat po kita sa atong Holy Communion.